Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Dante Razon, tinatanggap mo ba si Crystal Garcia bilang iyong ganap at legal na asawa? Tanong ng pari sa kanya. Sana sagutin niyang hindi. Ako po ay pumapayag, sagot niya. Crystal Garcia, tinatanggap mo ba si Dante Razon bilang iyong ganap at legal na asawa? Tanong ng pari sa akin. Hindi. Gustong-gusto kong sabihin na hindi, ngunit sa halip ako po ay pumapayag, ang lumabas sa aking bibig. Nakakainis ako. Ipinapahayag ko ngayon kayo bilang mag-asawa. Ngayon, maaari mo nang halikan ang iyong asawa, wika ng pari sa amin. Hindi, pakiusap. Ayokong masira ang aking unang halik para lamang sa lalaking ito na para bang bato ang puso. Napalunok ako habang nakatingin sa kanya. Sabay siyang lumingon sa akin. Ipinatong niya ang kanyang malalaking kamay sa magkabilang gilid ng aking mukha at dahan-dahang lumapit. Bumigat ang aking paghinga sa sobrang lapit namin. Pumikit ako sa takot, ngunit laking gulat ko nang sa pisngi ko dumapo ang kanyang mga labi, sa halip na sa aking mga labi. Salamat naman! Pagdilat ko, sinalubong ako ng kanyang magagandang asul na mga mata. Napakaganda ng mga iyon. Nakatitig siya sa akin na tila may mga damdaming hindi ko mabasa. Ngunit naputol ang aming pagtitinginan nang may marinig kaming malakas na sigaw. Ano ito? Sabay kaming napaatras matapos marinig ang nakakabinging tinig. Napatingin ako sa harapan at nakita ko si Madison, galit na galit, nakatingin sa amin, lalo na sa akin. Umatras ako ng bahagya, ngunit natapakan ko ang lailayan ng aking damit. Halos madapa na ako nang may biglang humawak at sumalo sa akin. Pagtingin ko, si Dante iyon. Mahigpit niya akong inalalayan. Diyos ko, bakit may mga paru-paro sa tiyan ko? Dante, muli siyang sumigaw. Tumayo na ako ng maayos, ngunit nanatiling nakayakap sa aking baywang ang braso ni Dante. Napatingin ako kay Madison na nakatitig sa kamay ni Dante na nakalagay sa aking baywang. Sinubukan kong alisin ang kanyang pagkakahawak, ngunit lalo niya akong hinigpitan. Ano ba ito? Sigaw ni Madison sa akin. O kumusta, Madison, itinigi ng Razon sa kanya. Anong karapatan mo? Sigaw ni Madison habang lumalapit sa akin. Ngunit bago pa man siya makalapit, sumingit na si Ginang Razon sa pagitan namin. Huwag mong tatangkain na saktan ang aking manugang, mariing sabi ni Ginang Razon. Manugang? Hindi siya ang manugang ninyo, ako, sigaw ni Madison. Talaga? Siya ang ikinasal kay Dante, hindi ikaw, malamig na sagot ni Ginang Razon. Hindi siya, mariing titig ni Madison sa akin. Siya nga, nakangising sagot ni Ginang Razon sa kanyang galit na mukha. Paano mo nagawa ito? Hiniling ko lamang sayo na magpanggap bilang ako sandali. Hindi para pakasalan siya. Dapat siya ang magiging asawa ko, sigaw ni Madison sa akin. Ngayon, siya na ang asawa ni Dante, mariing sagot ni Ginang Razon. May pag-ibig kami ni Dante sa isa't isa. Hindi siya pwedeng agawin sa akin, sigaw ni Madison. Bakit kaya palaging sigaw? Hindi ba siya marunong magsalita ng mahina? Nakakairita na ang kanyang boses. Bago pa man makasagot si Ginang Razon, bumaba ng entablado si Dante at lumapit kay Madison. Wala akong pag-ibig sa'yo. Hindi kailanman nagkaroon at hinding-hindi magkakaroon, diretsong sabi ni Dante habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ngunit mahal kita, Dante, malambing na sagot ni Madison. Iyon ba ang dahilan kung bakit tumakas ka upang makipagkita sa ibang lalaki bago ang ating kasal? Pang-uyam ni Ginang Razon na nagpagulat kay Madison. Napatingin siya sa akin, puno ng galit. Huwag kang. Huwag, Madison. Huwag, puto ni Dante sa kanya. Hinding-hindi ko papayagang bastusin mo ang aking asawa, malamig na sabi ni Dante na nagbigay sa akin ng kilabot. Diyos ko. Asawa. May mga luha sa mga mata ni Madison. Dante, pakiusap. Mahal kita. Maniwala ka sa akin. Sabik na sabik akong ikasal sa'yo, umiiyak niyang wika. Ngunit siya, tinititigan niya ako ng masama at si Ryan ang sumira ng lahat.
Si Ryan ang aking dating kasintahan at may hawak siya ng aking mga pribadong larawan. Ibinanta niya na kung hindi ako makikipagkita sa kanya bago magsimula ang kasal, ilalabas niya ang mga larawan sa media. Ayokong masira ang pangalan ng ating mga pamilya kaya napilitan akong umalis. Sinabi ko sa kanya na magpanggap lamang siya bilang ako, hindi para pakasalan ka. Ngunit tingnan mo siya, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay. Pinakasalan kanya para sa pera. Niloko kanya. Nagpakasal siya sa'yo bilang ako, sigaw ni Madison na nagpaikot ng aking mga mata. Magandang kwento, Madison. Hindi ko inakala na kaya mong gumawa ng ganyang kwento, pang-uyam ni Ginang Razon. At isa pa, hindi niya pinakasalan si Dante bilang ikaw. Alam namin mulat sa pool na siya iyon at hindi ikaw. Hindi kailanman binanggit ng pari ang pangalan mo. Pangalan niya ang binanggit. Sinabi niya sa amin ang tungkol sa iyong pagtakas bago pa magsimula ang kasal. Kaya hindi niya kami niloko. Sa halip, tinulungan niya kami sa pamamagitan ng pagbubunyag ng katotohanan tungkol sa iyo at sa iyong pamilya, buong pagmamalaking wika ni Ginang Razon habang nakatingin sa akin. May paghanga sa kanyang mga mata. Bahagya akong nakahinga ng maluwag sa kanyang mga salita. Samantala, napasinghap si Madison. Hindi niya inasahang ilalantad ko siya sa harap ng lahat. Kawawa naman. Paano mo nagawa ito sa akin, Dante? Sasabihin ko sa lahat na dinukot mo ako at pinakasalan ang iyong kabit, sigaw niya sa kanya. Hindi pala kawawa. Sige, subukan mo. Ngunit tandaan mo, isang maling hakbang ay lalo pang makakasira sa iyo at sa iyong pamilya. Tiyak na umiiyak na ang lolo mong si Ethan sa ginawa mong kahangalan. Ayaw mo na sigurong dagdagan pa ang kanyang galit, hindi ba? Tugon ni Ashton na nakataas ang kilay. Namutla si Madison at nanlaki ang mga mata sa takot. At isa pa, lahat ng kontrata mo sa pagmumodelo na nakuha mo dahil kay Dante ay babawiin. Hindi ka na magiging mukha ng Razon. Swerte mo na lang, nakangiting wika ni Ginang Razon. Hindi ninyo pwedeng sirain ang aking karera, sigaw ni Madison, halos bumiyak ang boses sa lakas. Talaga? Ayaw mong sirain ang karera mo, ngunit kaya mong bantaan ang iba gamit ang karera nila, taas kilay na sagot ni Ginang Razon. Lalong nagalit si Madison. Kayong lahat. Pakibabaan ang boses mo, Madison. Sobra na ang pasensya namin sa'yo. Hindi na namin titiisin ang mga kalokohan mo, mariing sabi ni Ginoong Razon na nakatitig sa kanya. Hindi. Niloko ninyo ako. Si Dante ay akin. Sa akin lamang. Hindi siya maaaring pakasalan ng iba, sigaw ni Madison na halos masakit sa tainga. Diyos ko! Tama na ang pagsigaw. Ang ingay mo ay sumasakit na sa ulo ko, nasabi ko ng malakas at agad ko itong pinagsisihan. Tinakpan ko ang aking bibig at napasingha. Napatawa sina Ashton at ang kanyang asawa sa sinabi ko. Ang iba ay nagulat at natawa rin. At si Madison, mas lalong nag-apoy ang galit. Ay Diyos ko! Anong karapatan mo? Itinulak ni Madison si Ginang Razon at lumapit sa akin. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ako, ngunit nahawakan ito ni Dante sa tamang oras. Ano bang meron sa mga Ayala? Lahat sila gusto akong saktan. At mga Razon naman, lahat sila inililigtas ako. Napabuntong hininga ako. Huwag mong sasaktan ang aking asawa. Hindi ko ito palalampasin, malamig na sabi ni Dante. Lalong umiyak si Madison sa malamig niyang tinig. At ako naman, nararamdaman ko na naman ang mga paru-paro sa aking tiyan. Tiningnan ako ni Madison ng puno ng galit at pagkasuklam. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ipababayad ko sa iyo ang iyong ginawa, mariin niyang sabi, diretso sa aking mga mata. Pinakawalan niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Dante at umalis. Diyos ko! Iligtas mo na ako. Ginoong Razon, nasaan ang inyong asawa, si Madison, tanong ng isang reporter kay Dante. Hindi si Madison ang aking asawa, maiksi ngunit matatag na tugon ni Dante, at bigla kong naramdaman ang bilis ng tibok ng aking puso. Ano? Pero sinabi ni Ginoong Ayala na ngayong araw ay pakakasalan ninyo ang kanyang anak na si Madison, dagdag pa ng isa. Hindi iyon totoo, malamig na sagot ni Dante. Bakit niya naman gagawin iyon, usisa ng isa pa? Dahil sa salapi, tugon ni Ginang Razon. Ang totoo niyan, wika ni Ginoo Razon, noong mga nakaraang taon ay lumagda ng isang kontrata si Ethan Ayala at ang aking papa. Ayon sa kontratang iyon, dapat pakasalan ng aking anak ang apo niyang si Madison.
Kung mangyayari iyon, kailanman ay hindi na maaaring mabawi ng aming pamilya ang perang inutang ng kanilang negosyo. Isang panalo para sa mga Ayala. Ngunit may nakasaad din sa kontratang iyon na kung sakaling parehong may minamahal sina Madison at Dante, maaari nilang pakasalan ang taong iyon at mawawala ng bisa ang kasunduan. Ang kaso, parehong may iniibig ang dalawa. Si Madison ay may karelasyon na ngunit pinili pa rin niyang pumayag sa kasal para sa kapangyarihan at kayamanan. Tumanggi ang anak ko na pakasalan siya, subalit hindi tinanggap ng mga Ayala ang pagtanggi. Pinilit nila siya sa pamamagitan ng pananakot. Gayunman, hindi umatras ang aking anak sa kanyang salita. At ngayong araw, ikinasal na siya sa babaeng tunay niyang mahal, at hindi iyon si Madison. Ngumiti si Ginang Razon ng buong kumpiyansa. Walang makapagsasabing nagsisinungaling lamang siya tungkol sa pagmamahala naming dalawa ni Dante. Kung gayon, sino siya? Tanong ng isa pa. Ako iyon. Salamat sa kabalintunaan. Paumanhin, hindi namin maaaring ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ngiti ni Ginang Razon. Bakit naman? Tanong ng isa. Sapagkat ayaw ng aking asawa sa anumang uri ng kasikatan. Mas nais niyang manatili sa tahimik na buhay at malayo sa mga mata ng publiko. Iyan ang dahilan kung bakit hindi pa namin maibubunyag ang kanyang pangalan, tugon ni Dante. At muling nagliyab ang kilig sa aking dibdib nang marinig ang mga salitang aking asawa. Diyos ko! Ngayon isa na rin akong Razon. Crystal Garcia Razon. O baka mas tama kung Crystal Dante Razon. Napangiti ako. Ano ba itong iniisip ko? Habang kinukurot ko ang sarili kong isip, patuloy kong pinanood ang panayam sa telebisyon. Kung ganoon, maaari man lang bang sabihin ang kanyang pangalan, hiling ng isa mula sa pulutong. Napatawa si Ginang Razon. Hindi pa sa ngayon. Marahil sa tamang panahon, natatawa niyang sagot at pagkatapos ay umalis na silang tatlo. Ngunit ang mga reporter ay patuloy pa ring nagtatanong at sumisigaw ng kanilang mga katanungan. Pinatay ko ang telebisyon at lumabas ng silid. Sakto namang dumating ang asawa ni Ashton at niyakap ako. Maligayang pagdating sa pamilya, Crystal, magiliw niyang bati. Hindi ko alam kung ingiti ba ako o magpapasalamat. Ako nga pala si Sarah, magiliw niyang pagpapakilala. Ngumiti rin ako sa kanya. Alam kong napakabilis ng mga pangyayari at siguro ay naguguluhan ka pa rin. Kung ako ang nasa kalagayan mo, marahil ay hinimatay na ako sa pagkabigla. Sabay kaming natawa. Hindi ko talaga alam ang sasabihin, ngunit bilang kaibigan, kung may maipapayo ako, iyon ay magtiwala ka kahit kaunti sa mga magulang ni Ashton. Hindi ka nila hahayaang saktan ng kahit sino, kahit pa si Ethan, wika niya. Napatingin ako sa kanya nang may pagtataka. Alam kong takot ka sa kanya. Kita iyon. Pero huwag kang mangamba, hindi kanya masasaktan kailanman. Ngumiti ako. Salamat, iyon na lamang ang naibulong ko. At saka, humanga ako sa'yo kanina. Nang sabihan mong tumigil si Madison dahil sumasakit ang ulo mo sa sigaw niya. Napatawa siya, samantalang ako na mainapailing sa hiya. Hindi ko nga alam kung paano ko nasabi iyon ng malakas. Ang akala ko, iniisip ko lang iyon, sagot ko, nahihiya. Naku, huwag kang mahihiya. Wala ka namang maling sinabi. Matagal na naming gustong ipaalam iyon sa kanya, nakangisi niyang dagdag. Nagustuhan ko agad si Sarah. Totoo, napakasakit sa pandinig ng kanyang tinig. Gaya ng kanyang puso, napapailing niyang sabi. Mukhang walang may gusto sa kanya sa pamilya ninyo, puna ko. Tama ka. Tiniis lang namin siya dahil sa kasunduang ginawa ni Lolo. Nais kasi ng papa ni Ashton na tuparin iyon, buntong hininga ni Sarah. Ganoon pala, sagot ko. Ngunit bago pa ako muling makapagsalita, nagring ang kanyang telepono at nagpaalam siya. Naglakad ako palayo, ngunit nadapa ako nang muling madikit ang paa ko sa mabigat na gaon na suot ko. Napairap ako sa inis. Kailangan ko nang magpalit, bulong ko sa sarili at nagsimulang maghanap ng elevator. Pagdating ko sa harap ng kwarto 678, taimtim akong nanalangin na wala roon si Madison. Hindi ko nais na makaharap siya. Pagbukas ko ng bahagyang nakasiwang na pinto, tumingin ako sa loob. Walang tao. Dahan-dahan akong pumasok at agad kong nakita ang mga damit ko, sling bag at 2 bag pa ng mga gown. Bago ko pa makuha ang lahat, may narinig akong malakas na kalabog ng nabasag na baso mula sa banyo. Agad kong napansin ang berdeng pitaka, kapareho ng kay Madison. Doon ko napagtanto. Naku po, naroon siya sa loob.
Dali-dali kong kinuha ang mga gamit at 2 gown. Tumakbo ako palayo. Kailangan kong isauli ang mga gown na iyon sa aking amo kung hindi ilagot ako. Pagdating sa ibaba, dumiretso ako sa palikuran upang makapagpalit ng damit. Gaano kaginhawa. Hindi ko na isasauli pa ang isa sa mga gown, ang aking isinuot sa kasal. Sino bang ikinakasal at ibinabalik pa ang kanyang kasuotan? At bayad na rin iyon ni Madison. Wala itong kinalaman sa biglaang kasal ko kay Dante. Wala talaga. Paglabas ko ng gusali, napatingin ako rito. Noong una akong pumasok dito, hindi ko inakalang ako mismo ang ikakasal. Pero tingnan mo ngayon, kasal na ako. At kay Dante Razon pa. Isang bilyonaryo. Isang iglap lamang at tuluyang nagbago ang buhay ko. Napabuntong hininga ako bago sumakay ng taksi. Una kong dinalaw ang opisina ng aking amo upang isauli ang mga gown. Siyempre, sinalubong ako ng kanyang malakas na saway. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Saan ka ba napunta? Napaka-irresponsable mo. Tatanggalin kita sa trabaho kung maulit pa iyan. Pagkatapos ay tinanong niya kung kilala ko ba ang bride, kung ano ang nangyari kay Madison at kung ano-ano pa. Naniwala naman siya sa paliwanag kung wala akong alam. Pagka-uwi ko sa aking bahay, na dating pag-aari ng aking lola, at ako na lamang ang nagmamay-ari matapos siyang pumanaw, inilapag ko ang gown at sling bag sa sopa at dumiretso sa aking silid. Pagkahiga ko sa kama, doon ko tuluyang pinakawalan ang mga luhang kanina ko pa pinipigil. Umiyak ako ng todo. Ang lahat ng nangyari ngayong araw ay hindi ko inasahan. Nakakayanig at nakakagulo ng isip. Hindi ko kailanman naisip na mapapasangkot ako sa ganitong kaguluhan. Ngunit narito na ako. At hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa gitna ng mga pagluha, dahan-dahan akong nakatulog. Sa susunod na kabanata, magigising si Crystal sa bagong realidad bilang asawa ni Dante Razon, isang buhay na puno ng hiwaga, yaman at panganib. Ngunit habang unti-unting nabubuksan ang mga lihim ng pamilyang Razon, mapapaisip siya kung tama ba ang desisyong pinasok niya. Kaya abangan natin,